natatakot na ako. Sabi ko, baka anong ginawa kay Ma'am Pauline? Maganda pa naman si Ma'am Pauline. At saka baka i-torture. We have the right to assume that. Na-report na sa krame, pero dito sa Katitipan, sinabihan ako, hindi totoo yan, attorney. Fake news yan. But yun, upon checking, hindi pala daw talaga dito dinala. Ever. At any point in time, hindi siya dinala dito. Tumungo ang legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin Police Station sa Davao City kung saan sinabi ng Philippine National Police ay nakadetain ang co-accused ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada. Pero napag-alaman na hindi kailanman dinala dito si Canada. Webes ng hapon nang makarating sa legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ ang balitang naaresto na ng kapulisan ang kapwa-akusado ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Pauline Canada sa kanyang pamamahay sa isang subdivision sa Davao City. Pero itinanggi ito ng Philippine National Police Region 11. Hindi ako na-meet ni General Torre kasi wala daw siya. Yung kanyang secretary na pulis ang nag-meet sa akin at sabi, wala kami nadakip. Sigurado kayo? Wala kami nadakip, sir. Fake news yan. Pero biglang binawi ng PNP ang kanilang sinabi na hindi nila nahuli si Canada dahil ang mismong aktwal na pagdakip ay nakunan pala ng video. Pinangangambahan ngayon ni Attorney Israelito Torion ang seguridad ni Canada dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makausap o makita ang kanyang abogado na karapatan dapat ng isang inaresto batay sa Republic Act No. 7438. Natatakot na ako. Sabi ko, baka anong ginawa kay Ma'am Pauline? Maganda pa naman si Ma'am Pauline. At saka baka i-torture. We have the right to assume that because he is now under police custody and under Republic Act 7438, Section 2, any person arrested or detained shall at all times be assisted by counsel. And we have the right to insist that because that is a provision of the law, Section 2 of RA 7438. So, nag-request tayo, hindi tayo pinakinggan. Nagpadala na tayo ng formal demand letter. Hanggang ngayon, wala pa ring reply. Nakatanggap ng text si Torion mula sa isang kaibigang general at kinumpirma na inireport sa Campo Crame na naaresto na si Canada. Na-report na sa Crame, pero dito sa Katitipan, sinabihan ako, hindi totoo yan, attorney. Fake news yan. Saan na kaya ngayon si Ma'am Pauline? Inilabas sa SMNI ang naturang impormasyon at ang pagsisinungaling ng PRO 11. Pero matapos ang ilang oras, agad na lumabas sa ilang media report na naaresto nga si Pauline Canada at dinetain sa Buhangin Police Station. Pero nang tumungo ang KOJC Legal Counsel sa nasabing istasyon ay sinabi ng mga naka-duty na PNP personnel ay hindi kailanman dinala si Canada doon. So, after lumabas sa balita na dito nga nakadetain si Miss Pauline Canada, as legal counsels, she has the right for na makausap yung mga lawyers niya. So, pumunta kami dito kaagad para i-check kung nandito nga talaga siya at hopefully makausap. But yun, upon checking, hindi pala daw talaga dito dinala ever. At any point in time, hindi siya dinala dito. Dagdag pa ni Attorney Lara Orea de los Santos, bilang protocol ay dapat dinala muna sa pinakamalapit na police station si Canada kung saan siya inaresto. Okay, so actually, usually the protocol kasi is pag nadakip yung tao, dadalhin siya sa nearest police station. And since nadakip siya sa Emily Holmes Buhangin, supposedly dito talaga siya i-detain. But ang sabi nung mga nakausap natin kanina na officers, wala daw talaga, hindi din daw nila alam kung bakit hindi dito na-detain si Miss Pauline Canada. And actually, gumawa na rin daw sila ng blotter, but we still have not seen the police blotter na hindi talaga dito dinala ever.
Paliwanag naman ni Torion na ang sinumang lalabag sa Republic Act 7438 ay mapaparusahan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Maaaring maharap sa absolute perpetual disqualification ang lalabag sa nasabing batas o hindi na kailanman makakakuha ng anumang posisyon sa gobyerno.